Muli ay isang magandang araw sa inyong lahat, mga ginigili kong tagapakinig. Ngayon nga ay isa na namang bagong kwento ang ating pakikinggan sa araw na ito. Hanggang saan mo nga ba kayang ipaglaban ang taong mahal mo? Kailan nga ba ito tama pa? At kailan naman ito nagiging mali na? Pakinggan natin ang kwento ng buhay pag-ibig na malayang inalahad sa atin ng ating letter sender na tatawagin natin sa pangalang Peter. Hi Kuya Jemo, kumusta ka? Tawagin mo na lang akong Peter. Ayokong sabihin ang pangalan ko at baka bigla ako mag-viral. Sumulat ako sa iyo hoping na makakaabot ito sa kanya at baka magbago ang kanyang isip. Kuya Jemo, naranasan mo na ba na binuksan mo ang iyong puso para sa iba ng walang pagdududa? Yun bang tanggap na tanggap mo ang lahat sa kanya, maging ang mga hindi kagandahang nangyari sa kanya sa nakaraan niya? Yung handang-handa ka nang ibigay ang lahat sa kanya, and for the first time in your life, naisip mo na kaya mong ipagpalit ang lahat para sa kanya. Kahit na ang mga taong pinakamahalaga sa iyong buhay, na siya na ang nakikita mong makakasama mo sa tuwing bago mo ipikit ang iyong mga mata sa gabi at sa bawat paggising mo sa umaga, mukha pa rin niya ang gusto mong makita. Naisip ko pa nga na kung nagmamahal ang isang tao at hindi siya takot na mawala ito sa kanya ay marahil hindi pa siya nagmahal ng kagaya ng pagmamahal ko sa babaeng ito. Pero hindi ata talaga patas ang tadhana madalas. Kasi kung kailan hulog na hulog ka na sa kanya ay bigla namang isang iglap na lang, mawawala na lang siya sa buhay mo at ang pinakamasakit pa ay hindi man lang siya nagpaalam sa iyo. Yan ang kwentong gusto kong ibahagi sa iyo ngayon, Kuya Jemo. At sana ay mayroon ding mapulot na aral ang mga makikinig ng aking kwento. Pagka-graduate ko ng college ay hindi ako agad nakapasok sa field na related sa tinapos kong course. Nag-decide ako mag-apply sa isang BPO company sa Ortigas kahit na wala naman talaga akong kaalam-alam sa pagko-call center. Nang tawagan ako ng HR nila ay nagulat pa ako sa oras ng interview na ibinigay sa akin. Pumunta daw ako doon ng 11 PM for a job interview. I was really surprised. Hating gabi na yun malamang ay mahihirapan na ako makasakay pa uwi sa Laguna. Dumating ako sa scheduled interview kahit wala naman talaga akong ideya kung ano ang mangyayari. Kabang-kaba lang ako talaga ng oras na yun, Kuya Jemo. Nakaupo na ako noon sa loob ng isang kwarto, naghihintay sa mag-i-interview sa akin. Seryosong-seryoso ako noon sa pag-iisip nang biglang pumasok ang isang babaeng kulay pink ang buhok at napakaraming tattoo sa braso. At naupo siya malapit sa kinauupuan ko. Binati ko siya at inabot ang kamay ko para sa isang handshake pero natawa siyang bahagya at sinabing aplikante din daw siya. Napangiti na lang din ako kasi akala ko siya nang mag-i-interview sa akin. Habang naghihintay ay hindi ko mapigilang sulipan siya ng palihim. Medyo naninibago lang siguro talaga ako sa kanya dahil nga sa kulay ng buhok niya at isa pa ay napakarami niya talagang tattoo sa braso. Siguro ay hindi lang talaga ako sanay na makakita ng ganun sa isang babae, kaya medyo nanibago ako. Pagkatapos ng ilan pang minuto ay may dumating pang isang lalaki at isang babae. Mga aplikante din daw sila at sinabihan sila na 4 daw kaming i-interviewin ng sabay-sabay. Medyo ikinagulat ko ito. First time ko kaya maka-attend ng isang job interview. At talagang sabay-sabay pa kami Kaya mas lalo itong dumagdag sa akin kaba. Kung alam mo lang kung ilang beses ako nagdasal ng gabing iyon. At nung magsimula na ang interview ay mas lalo pa akong kinabahan dahil sa galing ng mga kasabay ko. Para bang bihasang-bihasa na sila sa mga ganitong bagay. Nalaman ko sa interview na graduate na pala si Miss Pink Hair ng nursing. Naisip ko na bakit kaya hindi niya pinurso ang pag-nurse. Maganda rin naman ang natapos niyang kurso. Pero naisip ko rin naman na okay naman talaga ang sweldo sa ina-applyan namin kaya marahil siya narito. Wala akong halos matandaan sa mga nangyari noon sa interview dahil masyado akong nadala ng kaba. Parang hihimatayin ako ng mga oras na yun sa totoo lang. Lahat ng kasama ko ay sobrang galing nilang sumagot. Mga tenured na yata sila sa pagko-call center ng mga panahon na yon.
At ako bilang isang introvert at first-timer ay medyo nalula sa lahat ng nangyari. Pagkatapos ng interview ay biglang lumapit sa akin si Miss Pink Hair at bigla niya ako kinausap. Medyo nagulat pa ako. Paano ba naman niyayaya niya ako mag-inom? Tinignan ko siya at hindi ako nakasagot agad. Close na ba kami nito para yayain niya akong uminom? Isa pa ay hindi naman ako umiinom kaya humingi na lang ako sa kanya ng pasensya at sinabing uuwi na ako. Medyo sumimangot siya at sinabing ang KJ ko daw as in Killjoy. Sa tingin ko daw ba sa oras na yun ay may masasakyan pa ako pa uwi. Mahihirapan na daw ako makahanap ng masasakyan sigurado. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Mag-aalauna na ng madaling araw noon. Ewan ko naman sa mga BPO company at anong trip nila at kahit hating gabi na ay may mga job interview pa rin nagaganap. Kahit na alam ko naman na may masasakyan pa ako noon pa uwi ay medyo kinabahan din ako dahil nga hindi ko naman talaga kabisado ang daan. At hindi ko rin alam kung saan ako sasakay pa uwi. At lalo na't hating gabi na at wala naman ako siguradong matatanungan na pwede kong pagkatiwalaan. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na kung ako ay KJ, siya naman ay FC, as in, feeling close. Hindi pa nga kami magkakilala, yayayain na niya akong uminom. Kababae niyang tao, sasama siya sa akin na hindi naman niya ako kilala. At talagang sa inuman pa ha. Tumalikod siya sa akin habang inaayos ko ang mga gamit ko, sabay sabing siya na nga lang daw mag-isa ang iinom at kung may mangyaring masama daw sa kanya ay cargo de konsensya ko ba daw ito. Natawa ako at sinabing, hindi rin naman niya ako ganun kakilala pa, bakit sa akin sasama siya? Paano kung masama akong tao at may gawing masama sa kanya? Sabi naman niya ay mukha naman daw akong desente at mabait, kaya for sure daw ay wala naman akong gagawing masama sa kanya. At isa pa daw ay may CCTV naman daw, kitang-kita na ako ang huli niyang kasama. Nanakot ba talaga siya ha? Hindi ko tuloy alam kung sasamahan ko ba siya o hindi. Pero naisip ko na kung sakaling hindi ko siya sasamahan ay isa naman ako tatambay ng mga oras na iyon at wala pa rin naman akong masasakyan. Kung alam ko nga lang sana noon pa na may libreng sleeping quarters sa ina-applyan ko ay malamang hindi ako sumama sa kanya. Naisip ko rin na baka nga may mangyaring masama sa kanya at cargo de konsensya ko pa nga ayon pag nagkataon. Ayokong pati ako ay madamay pa sa mga ganong bagay. Kaya tumakbo ako papalapit sa kanya habang tinatawag ko siya sa kanyang pangalan. Lumingon siya sa akin at nakangiting sinabi sa akin, naaalala ko pa daw pala ang pangalan niya. She likes it daw at very attentive ako sa details. Naisip ko na sobrang feeling close talaga niya sa akin. Habang naglalakad kami ay medyo nanibago ako sa itsura ng lugar, Kuya Jemo. Hindi ako sanay sa ganong environment sa totoo lang. Yung tipong ang daming mga foreigner at mga Pinay na halos maghubad na ng kanilang suot para makahanap lang ng customers. Medyo relihiyoso kasi talaga ang pamilya ko kaya sobrang bago sa akin lahat ng nangyayari. At sabi ko nga sa iyo ay introvert talaga ako. Literal na taong tambay lang ako at konti lang ang mga kaibigan. Dumiretso kami sa isang KTV bar at umorder siya ng pagkain namin at ng ilang boteng alak. Naglagay siya ng kanta at nang magsimula na siyang kumanta ay napangiti ako. Paano ba naman kasi ang pangit ng boses niya, Kuya Jemo? Hindi naman sa pamimintas pero ang pangit lang kasi talaga. Parang ang layo-layo sa itsura niya. Ang lakas-lakas niyang magiyang mag-videoke Ang pangit naman pala ng boses niya. Hindi naman sa pagmamayabang pero marunong din kasi akong kumanta. Choir member ako sa church namin at magaling din ako sa mga musical instrument. Nagulat ako sa kanya, Kuya Jemo, nang medyo nagtatagal na kami sa lugar na yun ay medyo nag-iiba na rin ang kilos niya. Mukhang matindi na ata ang epekto ng alak sa kanya. Kumanta siya ng kumanta, halos nagwawala na nga siya Napakarami na niya kasing nainom. Napapaisip ako noon kung ano bang pinagdadaanan ng babaeng ito. Basta, sigaw lang siya ng sigaw at mura lang siya ng mura habang binabanggit niya ang pangalan ng dalawang lalaki. Mabuti na nga lang at nasa isang cubicle kami at hindi naman rinig masyado sa labas. Siguro ay mga ex-boyfriend niya ang mga iyon at niloko siya marahil nila kaya ganoon na lang siya kawasak ng mga oras na yon. Pati nga ang waiter na nag-serve sa amin ay napagdiskitahan rin niya. Minura niya rin ito na para bang may malaking kasalanan ito sa kanya. Ako ang hiyang-hiya sa ginagawa niya sa totoo lang. Kung pwede nga lang na lamunin na ako ng lupa ng mga oras na yun sa kahihiyan.
Tahimik lang ako ng buong gabi. Hindi naman kasi talaga ako sanay sa city life kaya pakiramdam ko ng mga oras na yun ay parang hindi talaga ako dapat naroon sa lugar na iyon. Pag malaman pa ni mama ay siguradong lagot ako sa kanya. Ano kaya ang paliwanag ang sasabihin ko kay mama pag nakauwi na ako maya-maya sa bahay? Tahimik pa rin ako noon habang iniisip ko kung ano ang sasabihin ko kay mama pag uwi ko nang inabot niya ang microphone sa akin. Tinitigan ko lang siya na para bang nagtatanong kung anong gagawin ko doon. Nilagay niya ang kantang In My Eyes at sinabing kantahin ko daw yun para sa kanya at bago ko daw kantahin ay sana i-dedicate ko daw ito sa kanya muna. Talaga nga namang napaka-feeling close ng babae na ito. Wala ako sa mood kumanta ng mga oras na yun paano ba na may madaling araw na. Pero para bang wala naman akong choice. Nakakahalata na ako. Kanina pa ang babaeng ito. Sabi ko na lang sa isip ko. Eto na naman ako at sumusunod lang sa kanya. Nang magsimula akong kumanta ay nakatitig lang siya sa akin. Sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko. Sobrang nailang tuloy akong kumanta. Napatigil ako sa pagkanta nang marinig kong parang umiiyak na siya. Nang humarap ako sa kanya ay nakita ko nga umiiyak siya. Parang tanga ang itsura niya sa totoo lang. Epekto nga naman ng alak sa tao. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya pero sinabihan niya ako magpatuloy lang daw ako sa pagkanta. Ituloy ko ang pagkanta kahit parang ang awkward na ng sitwasyon. Isipin mo na lang na kumakanta ka at umiiyak ang katabi mo, Kuya Jemo. Hindi ba ang awkward nun? Habang kumakanta ako ay bigla ko na lang naramdaman ang paghawak niya sa aking mukha. Medyo lumayo ako ng konti sa kanya pero lumapit pa rin siya sa akin. Parang tambol na sa bilis ang tibok ng puso ko. Halos hindi na ako makakanta at makahinga noon sa pag-iisip kung ano bang trip ng babaeng ito. Natigilan akong lalo sa pagkanta na maramdaman kong inilapat niya ang mga labi niya sa mga labi ko. Para akong estatwang hindi makakilos ng mga oras na yon. First kiss ko yon. At ang nakakatawa pa ay sa isang stranger. Hindi ako gumalaw. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa ilayo na lang niya ang kanyang mukha sa aking mukha. At pagkatapos ay sumandal siya sa aking balikat. Bigla ay nalito ako sa aking nararamdaman. Gusto ko na umuwi noon pero pakiramdam ko ay obligasyon ko na ang kaligtasan niya ng mga oras na yon. Napaisip pa ako kung ano bang ibig sabihin ng halik na iyon. Sobrang wala kasi talaga akong alam sa pakikipagrelasyon ng mga panahong iyon. Ibig bang sabihin nun ay girlfriend ko na siya? Hindi pwede. Ang dami ko pang kailangang unahin sa buhay ko. Nakatitig lang ako sa kanya noon at lumipas ang ilang minuto na wala kaming kibuan. Pasado 3:00 na ng madaling araw na maghiya siyang lumabas ng bar. Saan naman kaya kami pupunta nito at sa tansya ko ay baka hindi na niya kayaning maglakad pa sa kalasingan. Nalalayan ko siya sa paglalakad at sinabi niya kaya naman daw niya. Hindi pa siya sobrang lasing. Naglakad-lakad kami hanggang sa makarating sa park. Umupo kami sa isang bench. Nakatingin lang ako nun sa langit. Lampas 3:00 na nun pero hindi pa rin ako inaantok. Naisip ko ang nangyari. Bakit niya ako hinalikan? Sa gaya kong isang introvert ay napakalaking bagay nun. Tumingin ako sa kanya at nakita kong natutulog na pala siya. Maganda siya sa totoo lang, Kuya Jemo. Pero hindi siya ang tipo kong babae. Gusto ko yung mahinhin at pino kumilos. Hindi gaya nitong babae na ito na sumasama kahit sa hindi niya kakilala at nangahalik pa talaga. Naisip ko na lang na buti na lang talaga at ako ang kasama niya ng mga oras na yon kasi kung masamang tao ang kasama niya ay malamang may ginawa pang masama ito sa kanya lalo na at ang tindi ng kalasingan niya. Nasilaw na lang ako sa sikat ng araw at nang iminulat ko ang aking mga mata ay wala na akong katabi. Pag-check ko ng relo ko ay mag-8 na pala. Hala, lagot na ako kay mama nito. Tinignan ko ang paligid ko at nakita kong may mangilan-ilan na ring mga taong naroon. Inayos ko ang sarili ko. Hiyang-hiya ako. Paanong nangyari na nauna pa siyang nagising sa akin siya ang lasing na lasing? Ilang araw ko ding iniisip ang babaeng iyon. Ilang gabi rin niya akong hindi pinatulog. Iniisip ko kung bakit niya ako hinalikan. Iniisip ko kung magkikita pa kaya kaming muli. After a week ay nakareceive ako ng tawag sa company na pinag-applyan ko at sinabing
mag-i-start na daw ang training ko kinabukasan. Excited ako sa idea na sana kasama rin siya sa training at gusto ko pa siyang mas makilala. Siguro naman kasama siya at ang galing-galing niya kayang sumagot sa interview noon. Pagpasok ko sa isang conference room para sa orientation namin ay siya agad ang hinanap ko. Nakita ko siya nakaupo sa bandang likuran at tahimik na nakikinig sa nagsasalita. Nang dumaan ako sa harapan ay kumaway siya sa akin. Kaya tinabihan ko naman siya. Ngiting-ngiti siya, Kuya Jemo, pagkaupo ko. Feeling close talaga siya. Naisip ko na lang. Pagkatapos ng training namin ng araw na yon ay nag-iya siyang lumabas. Medyo natakot pa ako at baka sa inuman na naman ang uwi nito. Pero sinabi niyang gusto daw niyang kumain ng goto. Kaya sinamahan ko naman siya. Sinama niya ako sa isang gotohan malapit sa park kung saan kami nakatulog. Akala ko nga sa Starbucks kami pupunta noon pero mas okay yun. Mas mura. Wala pa kasi akong pera noon kasi kakagraduate ko lang. Saktong allowance lang ang meron ako para sa training namin. Medyo awkward ako nung una sa kanya at halos hindi ako nagsasalita habang kumakain kami. Kasi naaalala ko ang ginawa niyang paghalik sa akin ang unang beses kaming magkita. Pero ito naman siya. Napakadaldal na naman habang kumakain kami. Umorder lang daw ako ng umorder at siya nang bahala. Aba, galante pala siya ha. Naisip ko na lang. Sa kalagitnaan ng pagkain namin ay tinanong ko siya kung sino yung dalawang lalaking minumura niya nung gabing iyon at bakit galit na galit siya. Tawa lang siya ng tawa, Kuya Jemo. Hindi daw niya maalala ang mga sinabi niya nung gabing iyon. Inulit ko ang tanong ko pero sa halip na sagutin niya ay tinanong niya ako kung yun lang daw ba ang kahihiyang ginawa niya at natawa na lang ako nang sabihin kong inaaway niya pati ang waiter na nagsiserve sa amin noon. Pulang-pula ang mukha na sa sinabi ko at hindi daw siya makapaniwalang ginawa niya yon. Gusto ko sanang sabihin sa kanyang kung alam lang na sana na hinalikan niya rin ako, baka mahimatay na lang siya sa hiya sa akin. Hindi ko na lang inusisa pa kung sino ang mga lalaking nabanggit niya at baka mainis pa siya sa akin. Kuya Jemo, yun ang naging simula ng pagiging malapit namin sa isa't isa. Gusto ko sana siyang tanungin kung bakit niya ako hinalikan nung gabing iyon pero hindi ko na lang tinanong. Ang awkward din kasi talaga. Simula din noon ay siya na ang lagi kong kasama palagi sa lunch. At bago kami umuwi ay kumakain kami palagi sa gotohan na yon. Kasama ko siya sa pagmamall tuwing sumasweldo kami pero siya lang naman ang bumibili. Nag-iipon kasi ako noon kaya nagdesisyon na rin ako mangupahan malapit sa trabaho ko. Hindi ko ba alam kung anong tawag sa relasyon namin noon. Basta sabay kaming umuwi noon since pareho lang naman ang daan namin pa uwi. Tapos sinasadya kong pumasok ng maaga para hihintayin ko siya sa labas ng mall nang sa ganun ay sabay kaming papasok sa trabaho. Hindi ko nga alam kung bakit ko ginagawa yun noon eh. Samantalang pwede naman kami magkita noon sa mismong building kung saan kami nagtatrabaho. Pero ayun ako, matyagang naghihintay sa kanya sa labas ng mall. Noong unang beses ko siyang hintayin sa mall ay nagulat pa ako nang hinawakan niya ang kamay ko habang naglalakad kami papuntang site. Tinignan ko siya at minitian lamang niya ako. Hindi ako sigurado sa nararamdaman ko noon para sa kanya. Basta ang alam ko lang ay masaya ako sa tuwing kasama ko siya. Hindi naman na ako bata noon at hindi na rin naman bago sa akin ang mga ganong damdamin. Pero pagdating sa kanya ay nalilito talaga ako. Palagi kong naiisip na hindi kasi siya ang tipo kong babae. Hindi ganun ang standard ko pagdating sa babae. At alam ko rin na hindi siya magugustuhan ni na mama at papa. Kaya hinayaan ko na lang na ganun ang setup naming dalawa. Isang araw habang nagbe-breakfast kami sa gotohan ay bigla siyang nagsalita na para bang seryosong-seryoso siya. Nakatitig siya sa akin. Medyo nailang ako kaya umiwas ako ng tingin sa kanya. Nagsimula siyang magsalita sa pabirong paraan na palagi naman niyang ginagawa. Sinabi niyang para daw akong tanga at nahihiya pa ako sa kanya. Sobrang kalog niya sa totoo lang, Kuya Jemo. Yung maingay na tipo ng babae, yung napakagalaw-gaw. Pero nung mga oras na yon, kahit na nagbibiro siya, ay alam kong seryosong-seryoso siya sa sasabihin niya sa akin. Nagpatuloy siya magsalita at sinabi niyang iba daw ako sa lahat ng nakilala niya. Lahat daw kasi ng lalaking nakilala niya ay ang tingin sa kanya ay parang trophy lang na kailangang makuha. Sinabi niya pa sa akin na bawat tattoo niya daw ay may kwento ng masalimuot niyang mga relasyon. Tinuro niya ang nasa kaliwang braso niya, initials daw yun at date. Sinabi niya ang isa daw siya sa mga lalaking iniyakan niya nung gabing iyon kasama niya ako.
Naisip ko na tama nga ako at nobyo nga niya ang iniiyakan niya, pero naputol ang pag-iisip ko noon nang sabihin niyang tatay daw na yon, ang una niyang heartbreak. Tuluyan na daw siyang iniwan ng tatay niya kailan lang para tuluyan ang sumama sa totoo niyang asawa. Kabit daw kasi ang mama niya at anak lang daw siya sa labas. Matagal na daw niyang alam ito pero hindi alam ng mga magulang niya na noon pa niya ito alam. Kaya high school pa lang daw siya ay nagsimula na siyang magrebelde. Ipinakita niya sa akin ang iba pa niyang mga tattoo at ikinuwento ang iba't ibang kwento ng mga ito. Sinabi niya na ang isang pangalan na nabanggit niya ay ang pangalan ng tatay ng anak niya. Nagulat ako, Kuya Jem. Hindi ko inaasahan yon. Gusto ko sanang bawiin niya ito at sabihin nagbibiro lamang siya pero mukhang seryoso naman siya. Kagaya ng mama niya ay hindi niya alam na ginawa rin siyang kabit ng tatay ng anak niya. Sobrang sakit daw nito para sa kanya dahil ipinangako niya na kailanman ay hindi siya magiging kabit kagaya ng mama niya. Pero yun pa rin ang kinabagsakan niya. Gulat na gulat ako sa totoo lang, Kuya Jemo. Kaya ko bang magmahal ng babaeng mayroon ng anak? Tahimik lang ako nakikinig sa kanya. Naisip ko na ang lalim pala ng kwento niya. Mali na nahusgahan ko siya agad. Hindi ko alam pero parang naawa ako sa kanya sa mga pinagdaanan niya. Nasaktan ako para sa kanya. Hinawakan niya ako sa kamay ko at nagpatuloy siya sa pagsasalita at inulit niyang sinabi sa akin na iba daw ako sa lahat. Parang napakabait ko daw na tao. Pakiramdam daw niya ay ligtas ako pagkasama niya ako. Na para daw siyang bumalik sa pagiging high school noon pagkasama niya ako. Matagal na daw niya itong hindi naramdaman. Gustong-gusto na rin daw niyang ihinto ang pag-inom pero hindi niya magawa. Pero nung makilala daw niya ako, pakiramdam daw niya ay nakahanap siya ng isang rason para huminto na sa pag-inom. Kinakabahan talaga ako noon sa pupuntahan ng mga sinasabi niya. Alam kong doon pupunta yun eh. At hindi ko alam kung paano mag-react kung sakali. Lalo pa at nalaman kong may anak na siya. Parang hindi pa ako handa sa ganong klase ng relasyon. Nagpatuloy siya at sinabi niya sa akin na gusto na daw niya ako. In fact, mukhang in love na nga daw siya sa akin. Maiintindihan daw niya kung hindi ko daw tatanggapin ang pagmamahal niya dahil sa nalaman ko sa kanya. Pero sana daw ay hayaan ko lang siyang mahalin niya ako. Kahit na daw luka-luka siya at mukhang patapon ng buhay ay masarap daw siyang magmahal. Medyo nalito ako sa mga nangyayari noon sa totoo lang pero hindi ko rin naman maitatanggi na flattered ako sa mga sinabi niya sa akin, Kuya Jemo. Pagkatapos ng pag-amin niya ngayon ay parang wala namang nagbago sa amin. Pero malaki ang nagbago sa kanya. Nag-iba siya ng pananamit. Pinakulayan din niya ang buhok niya ng dark brown. Natatawa ako sa kanya kasi pinipilit niya maging mahinhin kapag kausap niya ako. Pati yung mga katrabaho namin pero hirap naman siya. Halatang parang naninibago siya. Maging ang mga katrabaho namin naninibago rin sa kanya. Nung minsan kumain kami ulit sa gotohan ay tinanong ko siya kung anong ginagawa niya sa sarili niya. Ipinaliwanag kong hindi niya kailangan baguhin ang sarili niya at pabiro kong sinabing medyo nawiwirdohan na tuloy ako sa kanya. Sinabi ko sa kanyang ibalik niya sa akin si Pam. Bigla siyang tumawa ng malakas at nagsalita sa dating paraan ng pagsasalita niya. Sinabi niyang sana daw ay noon ko pa sinabi at hirap na siya. Tawa ko ng tawa sa kanya. Kung alam lang ni Pam na dahil sa kagaslawan niya, sa pagiging maingay niya, sa pagiging diretso niya ako magsalita, at sa pagiging expressive niya ng nararamdaman niya na para bang wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba sa kanya, kaya ako siya nagustuhan. Di sana ay hindi na siya nahihirapan pang baguhin ang sarili niya. Sa totoo lang, Kuya Jemo, hindi naman yun ang unang beses na na-in-love ako. Maraming beses na rin ako nagmahal at nasaktan. Pero iba ang dating ni Pam sa akin. Kasi for the first time in my life, para bang kaya kong i-explore ang ibang bahagi ng buhay na kailanman ay hindi ko pa nalilibot. Sa unang pagkakataon sa buhay ko ay naramdaman kong kaya ko naman palang kumawala sa mundo ko. Yung mundong ako lang naman madalas mag-isa ang nakakaalam. Ganun pala yung pakiramdam na kailangan ka ng isang tao. Sinabi ko sa kanya gusto ko siya. Gusto ko siya. Gusto ko ang pagiging unconventional niya. Gusto ko ang pagiging maingay niya. Gusto ko ang lahat ng tungkol sa kanya. Kahit na ang mga pinakamaliliit na detalye tungkol sa kanya na akala niya ay hindi ka gusto-gusto. Sinabi ko sa kanya na gusto kong makilala ang anak niya at gusto kong tumayong tatay sa kanya.
Oo, nagulat ako nang sabihin niya ang tungkol sa anak niya. Sinabi ko rin na pakiramdam ko noon ay niloko niya ako dahil sa hindi niya ito agad sinabi sa akin kaagad. Pero nang dumaon ay unti-unti na rin na proseso ng utak ko ang lahat at sinabi kong wala na akong pakialam sa kung ano pa man ang mga malalaman ko tungkol sa nakaraan niya. Lahat ng mga ito ay bahagi ng nakaraan niya at ang mga ito ang dahilan kung bakit ko siya mahal na mahal ngayon. Gusto ko siyang mahalin maging sino man siya nang walang pagdududa at panghuhusga sa kanyang nakaraan. Nung araw na yun ay naging official kami ni Pam. Walang magarbong date at sa pinaka-ordinaryong paraan, dun mismo sa paborito naming gutuhan ay naging mag-girlfriend and boyfriend kami ni Pam. Mahal kita, pagkahit mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Pinakilala niya ako sa mama niya at sa kanyang anak na si Uno. Unang kita ko pa lang kay Uno ay ipinangako ko na sa sarili ko na mamahalin ko siya na para bang tunay kong anak. Naging madalas ang pagdalaw ko sa kanila at naging parang pamilya ko na rin ang pamilya niya. Naging malapit ako kay Uno. Pakiramdam ko noon ay anak ko na talaga si Uno. Mahal ko ang lahat ng mahalaga kay Pam. Nangako ako sa sarili ko na aariin kong parang akin ang anak niya nang walang pagdududa at pagtatanong. Hindi ko na inalam kung sino ang tatay ni Uno. Kasi naisip ko na ako na ang magiging tatay niya simula sa araw na iyon. Noong mga panahon na yun ay pakiramdam ko na ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Napakabait ni Pam at napakasweet niya. Pero hindi ko pa rin maiwasang mangamba sa tuwing binabanggit niya na gusto niya makilala sila mama at papa. Natatakot ako kasi alam kong hindi siya magugustuhan ng mga magulang ko. Lalo na si mama. Alam kong hindi ang tipo ni Pam ang gusto nila para sa akin. Makita pa lang nila ang mga tattoo niya ay siguradong tatanggihan na nila siya para sa akin. Mas lalo pa kung malalaman nilang may anak na ito sa pagkadalaga. Ayokong sabihin ito kay Pam kasi ayokong maramdaman niyang may mali sa kanya. Dahil wala naman talagang mali sa kanya. She's perfect in my eyes. Lahat ng tattoos niya ay bahagi ng pagkatao niya. Si Uno ang pinakamagandang bahagi ng nakaraan niya at ayokong isipan niyang isa ito sa mga dahilan para ayawan siya ng pamilya ko. Ayokong questionin niyang muli ang halaga niya bilang tao. Kaya natatakot ako na ipakilala siya kina mama at papa. Ayokong maramdaman niya ang naramdaman niya sa papa niya at sa tatay ni Uno. Na hindi siya mahalaga at may mali sa kanya, kaya palagi na lang siyang iniiwan ng mga taong minamahal niya. Pinalipas ko ang ilang buwan hanggang sa nagdesisyon akong ipakilala siya sa pamilya ko. Kabang-kaba ako, parang may kung anong sasabog sa puso ko noon. Nung gabi, bago ko siya ipakilala ay kinausap ko muna sina mama at papa at sinabihan silang sana ay maging kalmado sila at umarting normal lang sa harapan ni Pam. Ikinuwento ko sa kanila ang buhay ni Pam at sinabi ko rin ang tungkol sa mga tattoo niya at maging tungkol kay Uno. Hindi ko rin ito inilihim pa para hindi na sila magulat pa pag nakita nila si Pam at pag nalaman nila ito. Tawa ng tawa ang kuya ko sa akin at sinabing kumalma daw ako at proud daw siya sa akin. Hindi na daw ako ang dating lalampalampang kapatid niya. Pero nakita ko ang reaksyon nila mama at papa noon. Kitang-kita ang pagkagulat nila sa kanilang mga reaksyon. Kilala ko na sila at alam kong hindi sila masaya sa mga sinabi ko sa kanila noon. Nang iharap ko si Pam sa pamilya ko ay inasahan ko na magiging mapanuri sila sa kanya at hindi nga ako nagkamali. Ramdam kong ayaw sa kanya ni na mama at papa at napipilitan lang sila na pakiharapan siya dahil sa akin. Maging ang dalawa kong ate ay ganun din ang naging reaksyon. Ang tanging kakampi ko noon ay ang kuya ko at ang bunso naming kapatid. Pero hindi ako nagpa-apekto sa kanila. Naisip kong pasasaan ba at matatanggap din nila si Pam. Minsan ay nagdadala ako ng pagkain sa trabaho at kunwari ay pinapabigay ito ni mama sa kanya. Tuwang-tuwa naman siya pero ang totoo ay dinala ko lang naman yun galing sa fridge namin. Nahirapan ako sa sitwasyon namin sa totoo lang. Pero hindi ako sumuko. Hindi ko rin to ipinaalam sa kanya. Maraming pagkakataon na sinabihan ako ng pamilya kong humanap na ng ibang trabaho na related sa course ko. Pero alam ko naman na ang totoong dahilan nun ay gusto lang nilang mapalayo ako kay Pam. Isang bagay na hindi ko gagawin kahit itakwil pa ako ng pamilya ko. Hindi ko rin alam kung bakit mapanghusga ang pamilya ko. Konsehal pa naman sa bahay ng nanay ko at aktibong miyembro sa simbahan.
Palagi nga niyang bukang bibig ang pagkakapantay-pantay ng bawat nilalang pero heto siya. Grabe kung manghusga sa kapwa. Maging si Papa ay nakasagutan ko na rin ng mga panahong iyon. Pilit niya kasi akong pinapalayo kay Pam at kung hindi daw ay masisira na ang pamilya namin. Hindi ko maintindihan noon kung paano masisira ng relasyon namin ni Pam ang pamilya namin. Nang mag-birthday si Mama ay isinama ko pa rin si Pam sa bahay kahit na alam kong ayaw nila sa kanya. Gusto kong malaman nila na walang magbabago sa nararamdaman ko kay Pam. Kahit na hindi nila siya tanggap, wala akong pakialam kahit na tinatawag nila siyang disgrasyada. Tanggap ko ang anak niya at masaya akong tumayong ama kay Uno. Napamahal na rin naman sa akin talaga ang batang iyon. Kay Pam ko napatunayan na totoo nga ang kantang "Mahal kita, maging sino ka man." Hindi mahalaga ang iniisip ng iba. Tanggap ko siya kung sino siya at wala akong nakikitang mali kay Pam. Mabuti siyang tao na naging biktima lamang ng mga hindi magagandang relasyon sa ama at sa mga lalaking minahal niya. At ang nakaraan niya ay walang kinalaman sa nararamdaman ko para sa kanya. Pagkatapos ng gabing iyon ay naging malamig ang pakikitungo sa akin ni Pam. Lumipas pa ang ilang buwan at nagpaalam siya sa akin magre-resign na daw siya. Pero hindi niya sinabi sa akin kung bakit. Pagkalipas lang ng ilang araw ay hindi na nga siya pumasok sa trabaho. Hindi na rin niya sinasagot ang mga tawag ko at ang mga messages ko sa kanya. Pagpupunta ako sa kanila ay wala namang lumalabas para harapin ako. Halos mabaliw ako sa totoo lang. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bawat umaga. Sa unang pagkakataon ay nagmahal ako ng sobra at hindi ko akalain na aabot ako sa puntong mas mahal ko na siya kaysa sa sarili ko. Akala ko ay isang malaking kabaliwan ang sinasabi ng iba na hindi daw nila kayang mabuhay nang wala ang mahal nila. Napatunayan kung totoo pala yun. Halos masiraan ako ng bait kakaisip kung anong nangyari sa amin ni Pam. Isang umaga pag uwi ko galing trabaho at medyo nakainom ako noon ay kinausap ako ng ate ko. Sinabi niyang nag-aalala na daw siya sa akin. Ipinagtapat niya sa akin na noong gabi daw ng birthday ni Mama ay kinausap daw pala nila ni Mama si Pam at sinabing maawa na daw sa akin at layuan na ako. Sayang daw ang magandang kinabukasan naghihintay sa akin ay tinatapon ko lang nang dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi ito sinabi sa akin ni Pam kahit kailan. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit siya nagdesisyon na mawala na lang ng bigla sa buhay ko. Galit na galit ako sa pamilya ko. Gusto ko silang awayin lahat pero hindi ko magawa. Tuluyan ko silang iniwan at nagdesisyon ako magstay na lang talaga sa apartment ko noon. Umalis lang ako nang walang paalam dahil sa galit ko sa kanila. Alam kong mali ito. Pero mali rin naman, di ba? Mali rin na utusan nilang iwasan ako ng taong tumulong sa akin para mas makilala ko ang sarili ko. Pinilit kong kausapin si Pam at pinakausapan na ayusin namin ang aming relasyon. Pero nalaman ko na lang sa mama niya na nasa Singapore na si Pam ngayon. Kinuha siya ng pinsan niya doon para magtrabaho bilang nurse. Ilang beses ko nang minessage si Pam pero wala pa rin siyang sagot sa akin. Ganito pala ang magmahal. Ang sakit lang na ako, inilalaban ko siya sa pamilya ko. Pero siya ay mukhang sinukuan na niya ako. Pero hindi pa rin ako susuko. Hindi ngayon. Hindi kailanman, Kuya Jemo. Umaasa ako na darating ang araw na magkikita kaming muli at sana sa panahong iyon ay maging malaya na kaming mahalin ng buong buo ang isa't isa. Sa ngayon ay balak ko nang sundan si Pam sa Singapore at yayayain siyang magpakasal. Sana ay maging kakampi na namin ng tadhana ngayon. Maraming salamat Kuya Jemo sa pagsasalaysay ng aking masalimuot na love story. Lubos na gumagalang, Peter. Kung hindi pag-ibig ang tawag sa nararamdaman mo ngayon, Peter, ay hindi ko na alam kung ano pang pwedeng itawag dyan. Pag nahanap mo nga naman ang pag-ibig, hahamakin ang lahat, masunod lamang. Hinahangaan ko ang pagiging determinado mo sa iyong desisyon. Hinahangaan ko rin ang pagmamahal mo kay Pam. Sana ang lahat ng nagmamahal ay kagaya mo na kayang suungin ang lahat para ipaglaban ito. Darating din ang tamang panahon na magkakaayos kayo ng pamilya mo at sana ay matanggap nila ng buong buo ang pagmamahal mo kay Pam. Sana nga ay magkita kayong muli upang ipagpatuloy ang inyong wagas na pagmamahal sa isa't isa. Hangad ko ang inyong kaligayahan at ganoon din ang pagkakaayos ng inyong pamilya. Maraming salamat sa iyong kwentong pag-ibig, Peter. At sa inyo naman po mga ginigiliw kong mga tagapakinig.
Sana'y na-enjoy ninyo ang mga napakagagandang kwento na ibinabahagi ko sa inyo. Patuloy ninyo sanang suportahan ang aking programa. At sa mga bagong pakinig pa lamang, huwag sanang kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong kwentong ina-upload. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Nagmamahal, Kuya Jamo.